Welcome sa ating YouTube channel Creepy Tambayan. Please share, like, and subscribe mga katambay sa mga nakarinig ng unang kwento sa bahay ni Aling Rosa. Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Meron yung Chapter 1 and Chapter 2. Sana nagustuhan nyo at kung nagustuhan nyo, please like the video. Maraming salamat. Ang kwento natin ngayong gabi ay galing sa isang sender natin na pangalanan natin Ate Ali. Maraming salamat po sa pag-send ng inyong kwentong kababalaghan. Kaya wag na natin patagalin pa at ito na ang kwento natin para sa gabing ito, yung field trip picture. May mga litrato tayong kinukuhanan para lang may souvenir. Pero paano kung may isang larawan na hindi mo na muling gustong tingnan? Ganito ang nangyari sa akin. Nung high school ako, every year may field trip kami. Usually 3 days, 2 nights, at kung saan-saang malalayong lugar kami dinadala. That year, kasama sa itinerary namin ang Paway sa Ilocos Norte. Mga 7 to 8 hours ang biyahe, pero excited kaming lahat. May ilang stopovers kami, pero pagod talaga pagdating sa hotel. Pagdating namin sa hotel, binigay agad ng advisor namin yung room assignments. Pagkabigay ng room keys, diretso na kami sa kwarto. 5 kaming magkakaklase sa isang room. Yung kwarto namin nasa dulo, corner room. Malaki at maraming bintana, pero may kakaiba talaga sa vibe ng kwarto. Actually, buong hotel medyo luma at eerie. Luma ang furniture, medyo dim ang hallway, tapos echoey pa yung mga yapak mo habang naglalakad. Sobrang tahimik pero parang may kasama ka. Pero sabi namin, okay lang. Isang gabi lang naman kami dito. Pagkatapos ng biyahe, pagod kaming lahat. Yung 3 kong kaibigan, dumiretso na sa shower tapos tulog. Ako at isa ko pang friend, nagpahinga lang. Nood TV, konting chika, snack time. Maya-maya, nag-decide yung kaibigan ko na lumabas saglit. Bibili raw siya sa 7-Eleven. Sa tapat lang ng hotel. Sabi niya, dito ka na lang, ako na bahala. So naiwan akong mag-isa sa kwarto, tahimik. Habang nanonood na ng TV, naisip kong gamitin yung digital camera ko. Uso pa noon yung mga digicam, kumuha ako ng mga pictures ng kwarto, balcony, kung ano-ano lang. Tapos naisip ko, mag-selfie kaya ako? Sinet ko yung camera sa timer, pinatong sa shelf, at tumakbo ako sa spot kung saan ako magpo-pose. Click. Tiningnan ko yung picture. Wala naman akong napansin. Okay naman, cute pa nga. Nag-delete pa ako ng iba na sablay or blurred. Fast forward 4 days later, nasa bahay na ako. Habang nililipat ko yung mga pictures sa laptop, isa-isa kong chinek. Tapos biglang napahinto ako. Yung solo picture ko sa kwarto, yung naka-white shirt ako, naka-jeans, nakatayo sa tabi ng mesa. Pero sa likod ko, may ibang muka, maliit, parang bata. Pero hindi malinaw. Isang mata lang ang kita. Nakasilip mula sa likod ng bewang ko. Parang nakatago. Walang ibang tao noon sa kwarto. Yung kaibigan ko, nasa labas. Yung iba, tulog. Sino yon? Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung tanong. Sino yon? At bakit siya nasa likod ko? Hindi ko na binuksan ulit ang picture na yon. Pero nasa laptop at G-Drive ko pa rin. Hindi ko rin ma-delete. May mga litrato talagang hindi alaala kundi paalala. Na may mga bagay na hindi mo man makita agad ay naroroon na pala sa likod mo. Sa mundong ito na tila pamilyar sa ating paningin, hindi natin kailanman masisiguro kung tayo nga lang ba talaga ang tanging nilalang na naninirahan dito. Sa bawat sulok ng ating paligid, mga kagubatan, bundok, kailaliman ng dagat at maging sa dilim ng gabi, may mga bagay na hindi maabot ng ating pandama. Mga nilalang o enerhiyang maaaring umiiral sa tahimik at tagong bahagi ng mundo, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para magpakita o magparamdam. Bawat aninong kumikilos, bawat malamig na simoy ng hangin sa gabi, o bawat hindi maipaliwanag na ingay ay maaaring senyales ng presensyang hindi natin nakikita ngunit nariyan. Kaya sa tuwing tayo'y naglalakad mag-isa o nakatitig sa kadiliman, mapapaisip tayo, tayo nga lang ba talaga ang nandito? Salamat po sa ating sender ng kwentong kababalaghan sa gabing ito. God bless you po Ate Ali, baka gusto mo din marinig
ang kwentong kababalaghan mo sa channel natin, pwede kang mag-email sa tambayancreepy@gmail.com at pwede kang magpa-shoutout, comment ka lang sa comment section natin. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan, mga katambay.